Mga lakwacheros, we made it to Bali, Indonesia. And on our first 2 days, tila in-enjoy namin ng gusto ang buong Uluwatu, kung saan kami ay nakapag-beach shopping, nagkaroon ng cultural immersion, at nakapag-try ng luxurious cliff-top day club perched above the Indian Ocean. O, diba? Ang layo ng narating ng millions namin dito. Abot langit. Pero just like any other trips, not everything went smoothly. Nawala man ang luggage ni Farfar. Oh no! Nahanap din naman namin ito kinabukasan. Sa dami ng pinagdaanan namin to reach this point, what more could possibly go wrong? Kaya yun ang tinatanong ko, James, kung may hinahabol ba tayong oras? Hindi din alam. Maaabutin pa kaya namin ng barko papuntang Nusa Penida? I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that Marvin Gaye song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. Matapos naming tumambay sa Melasti Beach, nag-decide na kaming umuwi to prepare ourselves for the next day. But before that, tumaan muna kami sa isang local warung para mag-takeout ng aming dinner. Wow! Dito namin unang na-try ang masarap na Indonesian dish na beef rendang. Isinelebrate din naman namin virtually ang birthday ng pinsan kong si Joped na nakasama namin sa Chiang Mai last year. At dahil ito ang huling araw namin sa Uluwatu, we made sure to try their pool. Kinabukasan, maaga kaming sinundo ni Ate Putu para sa aming 7 AM ferry ride na binook sa amin ng John Bali Driver Tour. Pero imbes na dumiretso sa port, nag-request kaming ibaba saglit sa isang sikat na pasyalan sa Uluwatu, ang Tanah Barak Road. So bago kami tuluyang pumunta sa Sanur Port para makarating ng Nusa Penida ay nagdesisyon kaming pumunta muna dito sa Tanah Barak. Isa sa bagong sumikat na road, carved road dito sa Uluwatu Valley. Let's see.
Pagbalik sa sasakyan, nagpatuloy kami sa biyahe papuntang Sunnerport. Ang di namin alam ay sasalubungin kami ng matinding traffic. Kaya yun ang tinatanong ko, Jake, kung may hinahabol ba tayong oras? Hindi ko dinalaw. Very... Ever. Probably new driver. Malit, sorry. Like a horse. Oh! This crazy driver. Oh my God. Pagdating sa pier, dinagsa ng napakaraming turista ang Sunnerport para makarating ng Nusa Penida. Na-realize ko, masyado ata kaming nag-enjoy sa Tanna Barak at kung di kami umabot sa tamang oras, maaari kaming maiwan ng barko. At malamang, masisira ang buong itinerary na nakaplano. Kaya wala kaming ibang ginawa kundi tumakbo. Nakakahiya man aminin, pero para yatang kami na lamang ang hinihintay para makaalis ang barko. At bilang mga main characters, syempre, umarte kaming nahihirapan, napapagod, at pinagpawisan. Char. At di nagtagal, ang Nusa Penida ay isa lamang sa kalapit na isla ng Bali mainland. Marahil, ito na rin ang pinakadinadayo ng mga turista sa Bali dahil sa nakakamanghang coastal cliffs, crystal clear waters at Instagram-worthy scenery. Kaya naman, malalang excitement lang ang nararamdaman namin pagpunta rito. At sa aming pagdating, agad naman kaming sinundo ng aming tour guide na si Wayan na under pa rin sa John Bali Driver Tour Organization. What's your name? Wayan. Wayan. You'll be our tour guide? Yeah. Until tomorrow? Okay. Sa get-up namin dito, di ko in-expect ang mga sumunod na nangyari. Literal na tanggal angas ang mga main character nyo, be. This is it. Maya-maya pa ay nagpatuloy na kami sa una naming destinasyon. Tama, walang pahinga. Diretso, agad-agad. Walang inaksayang oras kahit pa nagkanda-hilo-hilo na sa paliko-liko at makipot na daan. Una namin pinuntahan ang mga atraksyon sa western side ng Nusa Penida. Pagdating pa lang, tila nahilo na rin ako dahil naging dalawa ang aming guide. Ay, si Video ba yun? Una naming pinuntahan ng mga tao ang Angels Billabong. At dahil jam-packed ang attendance sa area na yun, lumipat kami sa katabi nitong The Broken Beach.
That's the broken beach of Bali. And honestly, there's nothing broken about it. In fact, we left with a whole heart. Char, para may masabi lang. Una na po kami. Bye-bye po. Ingat. Yes. Enjoy. Vlog. Hi, vlog! Welcome. Moving on, bago tumuloy sa aming next destination, ay nag-lunch muna kami. So, after namin sa Angels Billabong guys, ay nandito na kami ngayon sa isang restaurant na aming pagkakainan for lunch. Pagkakainan, tama ba yung Tagalog ko dun? So, basta kayo na bahalang umintindi kung saan kami kakain for lunch. And this is part of our tour package. So, wala kaming babayaran dito. It's free. You heard it right. Free ang lunch namin dito, courtesy of John Bali Driver Tour Organization, na inclusive sa kinuha naming package. At gaya nga ng sabi nila, wala nang mas masarap pa sa pagkaing libre. Matapos mabusog, nagpatuloy kami sa aming biyahe hanggang sa aming marating ang isa sa pinakadinadayang atraksyon sa isla, ang Kelingking Beach. May ilang Pinoy rin kaming naispatan rito. Kami, kayo na po yung parang pangalawa. Taga saan po kayo? Taga, QC. QC. Kami Cebu Basilan. Ang mga bisede mo. Opo. Taga saan po kayo? For vlog. Oh, Cebu din kami. Saan kayo sa Cebu? Siwa sa tapit. Talamban. Carmen. Apas. Honestly, jam-packed ang mga tao. We just wait to the corner there and call it like that. 15 minutes? It's when you get down, there's no steps, it's just rocks. So it takes longer. Really? Oh my God. Kahit anumang lahi narito, naghahanap ng magandang pwesto para makapagpa-picture. Siyempre, ibahin nyo kami. Di na kami ganon. We would never waste our time just to get that perfect picture. Okay. Here? Yeah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Go. You got this, girl. Ganyan. Ganyan. Okay. Yan. You're too quick to return. Yeah. It's fucking steep. I know. Oh, takpan mo na lang sila. Oh, sige, ganyan. Ganyan. Oh, ganda. White tatsa. Kaya mo yan. Yan ang pinunta mo dito. Sige. You're almost there. Perfect. Go, girl. Give me some attitude. Give me some swag. Smile. Like it's not your first time. Wow, like a Wow, nice. Wow, Rafael Rosal. Perfect. Put your head up high. 1, 2. There you go, girl. Let's remove them, yeah? Wow! Good shot! Perfect! Squat! Jump! Stumble! Di nagsama ng maraming tao, di nito nasapawan ang taglay na ganda ng Kelingking Beach.
Ilang minuto lang mula sa Kilingking Beach ay matatagpuan ang Paluwang Cliff na may entrance fee na 30,000 IDR. Mukhang di pa yata napapagod itong kaluluwang lupa namin. Ano masabi mo? Grabe talaga itong pagka-cloud chaser natin, friend. Grabe pagod. Tapos hindi ka pa matuwa sa picture mo. Tapos, wala talaga ang mga tao doon. Expectations versus reality. Alam mo yung hindi nakikita at napapalabas kung anong mga nangyayari. Exactly, kung gaano kadami ang tao pumupunta. Tapos, ang tagal mo makakuha ng magandang shot kahit daming taong daan-daan. Agawan. Ay ka na, Far. Matapos ang napakahabang araw, oras na para kami tumuloy sa aming next accommodation dito sa Nusa Penida, ang Waterside Inn. So how's the struggle, friend? Yeah, I have to lift. two hands, the left and the right. So, again mga lakwacheros, nakarating na kami talaga dito sa Nusa Penida and kararating lang namin dito sa aming accommodation. This is Waterside Inn and kanina nakita nyo ang struggle sa pag-akyat kasi sa hagdanan with our luggages, but medyo ano siya, no? Gusto ko yung ano niya, parang antik-antik siya, no? Yung medyo luma pero maganda naman. Yung type of walling niya, iba. Pero aesthetic kasi kahoy-kahoy. And ganito yung type of semento niya. So kakaiba. Tapos bago tayo pumasok sa aming room, ang CR na to ay amin din. Para siyang ang kanyang theme dito yung industrial keme. 'Di ba? Maganda yung pa-walling niya. It's siya, rough cement, ganyan lang siya. And then what is nice is our room here. Kasi tara! May pagganito kami, guys! Look! So, maliwanag siya. Tapos, nandyan yung kalachuchi sa labas. And, just like yung sa first accommodation namin, ang laki ng bed. Like, 3. Okay, dapat na tao magkasya dito sa isang bed, no? Malaki ang mga bed nila. Pero, although maliit lang siya, pero for bed lang talaga and merang maliit dito na closet. Okay, punta tayo dito sa second room. So, then, mas malaki ang space nila kasi may 2 double bed. Then, and may TV sila. Just look at the roof. Ang style ng bahay na, parang bahay siya, no, na cabin, parang cabin type. Kasi may pa-attic. Pero yung second room, guys, meron siyang CR. Wow! Social. Lakas naman social nitong nila, basin. Diba? So, ito lang. Di ko lang maintindihan yung nila. Bakit dito sa edge, no? May purpose siguro to. Dapat may bowl pa yun dyan para back to back. Kasi hindi siya dito sa edge. This is very unusual. This is very new to me. Ikaw nag-renovate tapos in-extend. Hindi na naurong. Hindi na mo. May shower. Wala nga lang hot and cold. Pero okay na. This is only for a price of 508 pesos per night. And we're only spending 1 night here in Nusa Penida. So that's 508 already with breakfast na yun, guys. Diba? And ang pinakamahalaga, may swimming pool para makapag-aura-aura. So, ang laki na, we're only 5, pero ang laking space pa na ma-accommodate na. So, that's it for our accommodation here in Nusa. Sobrang pagod ng mga katawang lupa namin. Yeah, hindi ko nang alam kung mukhang tao pa ako. Matapos naming iwan ng gamit sa room, nag-decide kaming i-check ang pool sa likod na katabi lang ng dagat. Terima kasih! Ewan ko lang kay sir, tingin niya siguro sa atin mayaman.
So guys, eto kami ngayon, naglalakad, gahanap ng makakain. Ang bait ng may-ari nung accommodation namin kasi natin kami sa isang restaurant gamit yung kotse niya. Pero hindi niya alam, mapagpanggap lang kami. Hindi talaga kami mayaman. Dinala niya kami sa isang mamahaling restaurant. Oo. Kaya eto kami ngayon, naglalakad, gahanap kami ng mas mura at mas praktikal. Ngunit wala na nga kaming nahanap na mas malapit pang kainan. Kaya bumalik kami ng The Chill. Dito, tila napasubo kami sa presyo ng pagkain at inumin. Pero bawing-bawi naman sa ambience at customer service. We got time on our side. When I stayed home, I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Kinabukasan, We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. So, it's very early in the morning, before 6 a.m. Andito na kami guys sa napaka-Instagrammable and very famous spot here in Bali. We're still at Nusa Penida and we are going downstairs na po dito sa Roma Pohon Treehouse, the very famous treehouse. And careful with the stairs because medyo matirik siya, but at least there are steps here in going down. So, maaga kaming dumating and we have paid here an entrance fee of 25 IDR. Tapos later sa pictorial, another 75k IDR. So, parang may nagsisimula na nagpictorial sa baba, guys. Yeah, so we have to move fast para makarami tayo. Yun na nga guys, we checked out very early from our accommodation around 5 a.m. para makarating dito sa Roma Pohon Treehouse. And it's actually just near Diamond Beach. Nasa east side ito ng Nusa Penida. At kaya kami nagmamadali, kailangan mauna kami kasi maraming taong pumupunta dito para makipag-unahan sa treehouse picture spot nila. And dahil meron lamang kaming 2 minutes per person para makapag-take ng pictures, kaya kailangan ma-maximize namin yung 2 minutes na yun. Let us fly to the wings of imagination, to lands of joy and fascination, where every heart finds its own creation in this magical world we share. Dreaming, can't you see?
Ilang minuto lang mula sa Rumapohon Treehouse, matatagpuan ang sikat na Diamond Beach. May entrance fee naman itong 25,000 IDR. Thank you. Kaya kahit mukhang masama ang panahon, tumuloy pa rin kami habang di pa gaanong matao. Sa totoo lang, kahit anong kamera, di ata kayang bigyan ng hustisya ang malaparaisong tanawin nito. At para marating ang pinakababa, kakailanganin naming dumaan sa nakakalula at matarik na hagdan na susubok sa aming mga tuhod. At nang kami nakababa, for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just Hello, my name is Piero from Peru. Thank you very much for the photo, you're the best. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Seven years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. For our home to show on the horizon, soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore when we can't read the sky. We just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Bago tuluyang umalis, isa pang activity ang hinirit sa amin ni Fidio. Bilang isang freediver, di niya pwedeng palampasin ang pagkakataong makakita ng manta rays ng personal. Kaya kasama si Maestrang Laagan na kanyang nabudol, sila'y sumama sa isang joiner group na nais ding masaksihan ang dambuhalang pagi ng Bali. Tuloy na nga si Fidio at saka si Maestrang Laagan sa kanilang manta ray experience dito sa Nusa Penida. Ito ang aming last activity dito sa isla bago kami bumalik ng Bali. Samantalang kami rin na Sir Marlon at saka Farah ay magsistay dito dahil hindi naman kami marunong lumangoy. Sana mag-enjoy sila. Okay lang din kung hindi. Basta, ang init, balik na ako. Tingin mo sir, may mahanap silang manta ray? Baka mayroon mga ilan? Yung mga tatlo, apat. So sad. So sad daw, wala sa manta. So because of the waves, the manta rays are afraid of the big waves. So they are not visible here today. We're going to the next spot, so we're not sure of seeing any mantas here. Tingin mo, may nakita silang manta ray? Meron.
Kasi pag wala iiyak si Pipi. Iiyak siya. Oh, so we're leaving Manta Bay because accordingly this morning there are no manta. Because of the big waves, the manta rays are afraid of the big waves. Matapos ang 2 oras, So, how was it, guys? I saw a big manta! Woo! No? Yeah, we saw one manta! Woo! Ikaw, Miss Ai? ang totoo niyan, walang nakitang manta ray sina Fidio sa di malamang dahilan. Kaya baka sa itsura nila ang pagkadismaya. Pero di ito naging dahilan para panghinaan siya ng loob. Dahil muli siyang bumalik ng Nusa Penida ilang araw bago siya bumalik ng bansa. At dito, nakaharap niya ang isa sa pinaka-surreal na encounter sa buhay niya. Far above anything I could see, fields of endless green. The sun melts the ice around my skin. The air is soft and clear. Oh, Nusa Penida, you're indeed a paradise. You don't even look real. Para kang isang postcard na nagkatotoo. And I'm honestly lost for words. Kaya rin siguro ang daming pumupunta rito. At di ko sila masisisi. Basta ang alam ko, ang tulad mo ay ang paraisong hahanap-hanapin ko. This is where I wanna be. This is why I'm breathing. This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself grow. This is where I wanna be. This is why I'm breathing. This is where I wanna sleep. This is why I'm dreaming. This is where I'm free to be. This is where I let myself glow. At sa susunod na linggo, nakakatuwa lang guys sa mga unggoy nila dito kasi parang they live with the humans. The rest are even wearing white shirts. Mountains high, valleys low, where the gentle breezes blow. Friends we meet and the seas we sow. Together we will grow. La la la, la la la, la la la, la 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 la. Go and dream, live the tale. We're dreaming, can't you see?